Paano na pumasok na si Nino sa inyo? Parang nagkaroon ng ano ulit. Ng isa Ang pagkakaroon ng anak, walang plano eh. Yes. Hindi siya pinaplano. Bakit hindi siya pinaplano? Kasi the more na plinano mo, hindi natutupad yung ganung bagay. Ano lang, talagang nagulat na lang din kami na bigla na lang napag-isipan namin. Well, ako talaga yung nag-initiate eh. Parang ano talaga, sabi ko, gusto kong magka-baby, sabi ko gano'n. So, tas yung friend namin na ano din, LGBT din, gano'n, may ni-recommend siya. So, doon na nangyari ang lahat. Lumabas na si Ino. Oo. Ganon yung ano namin. Pero kung tatanungin mo kami kung handa ba kami, hindi eh. Hindi namin, oo. Kahit until now, hindi kami handa sa mangyayari sa ngayon, sa ganito. Hindi namin alam yung mangyayari. Basta ang alam lang namin, palalakihin namin si Ino ng punong-puno ng pagmamahal. Hindi siya, hindi kasi siya, yung pinaplano yung pagpapalaki sa, yung ganitong, Saka lalo na sa amin, dahil, siyempre, LGBT, di ba? Ano ba malay namin sa di ba? Oo. Baby pa lang. Ang hirap din ng magkabatres. Bakit parang nagre-react kayo? Ang hirap na may matres eh. Cesarean ako eh. Oo. Saan? Sa puwet? Eto, dito may tahi ako ah. Ang baboy ng bibig mo ah. Anong feeling nung may Ino na? Akala ko anong feeling nung nanganak ka. Anong feeling nung may Ino? Masaya. Ito na si Ino. Nung una pa lang masaya na. Although, siyempre, challenging. Challenging. Kasi nagtuturuan kami, nagsisipaan kami sinong babangon sa umaga. Kasi madaling araw, every 2 hours, gising yung bata eh. Oo, pagka newborn. Pag newborn, grabe. Grabe yung pagod talaga. 6 months kaming walang tulog. Tapos siya, hindi siya sanay magpaligo nung newborn. Hindi so ako nagpapaligo. Tapos siya naman yung sa madaling araw, nung medyo tumatagal na, siya na yung ginigising, tinatadyak ako. Kasi napraparaning ako sa madaling araw na nawawala yung temper ko. As in, nagagalit ako, naiinis ako nun. Kasi ang sakit ng ulo mo, wala kang matinong tulog. Pero buti na lang nung time ng pandemic. Oo. Nasa bahay lang talaga. Pandemic, kami yung tao na swerte. Kasi nung pandemic, ang daming nawalan ng trabaho, daming nagsarang negosyo, pero yung business namin, which is yung intra, yung lifestyles, grabe talaga yung blessings na dumating, kasabay ni Ino. Kaya na-provide talaga namin yung pangangailangan ni Ino. Yung pangangailangan ko lang yung hindi na-provide. Siyempre, wala ka ng time sa ganun. Ito naman, masyado naman. Nangangalapit ka sa gabi, wala na. Pagod ka na nun, di ba? Hindi, wala. Wala na? Alin? Bakit na? Bakit tinatanong mo wala ka naman doon pagka nag-meg nangyayari? Kaya nagbabangas din ako eh. Sige. Sige. Bibig. Ba't ayaw mo na magtanong? Anak, no na. Ilan naman question yun? Tatanungin ko na, makakatlo na. Ilang beses? Ilang beses lang araw. Ilang beses na araw? Ano kami, sex addict? Gago! Ano ilang beses sa isang araw? Ikaw, Tikik, tanungin kita. Ilang beses kayo ng jowa mo sa isang araw ng New Year? Kasi putukan. Ba't mo anda? Siyempre, hindi ka umuwi, no? Oo. Ang paalam mo, hanggang ados ka lang, actress ka umuwi. Hindi, sabi niya, ados, babalik na siya. Abay, actress ng umaga umuwi. Ay, hindi pa. Umaga nga ba? Hindi pa. Umaga siya. Dumating, sarado pa nga bahay. Tagal ko nasa labas. Sa oras ako naghintay. Tapos, ano? Si Sir Jet, nandito na po ako. Hindi, masaya. Hindi. Doon ka, wag ka sumama sa ano namin. Itong dalawang to, bus ko to eh. Ito masungit. Ito tahimik.
Pagka may toyo to, tatahimik to. Pagka may toyo to, hindi yan nag-uusap. Ano yun? Hindi yan nag-uusap, pero as a boss, okay naman sila. Kahit may toyo minsan. Yun nga, laking blessing din. At the same time, napunta ako sa kanila. Blessing talaga, laki ng ano mo eh. Laki ng bonus mo mo eh. December eh. Wala ako napunta sa bayaran ng pero blessing din, napunta ako sa kanila. Kahit minsan ako natin nakapasaway ako sa kanila eh. Oo, pasaway ka talaga. Papanood mo sa tita mo to. Pasaway ako talaga, pero okay naman. Nag-enjoy ako. Kahit, minsan dati hindi naiiwan sa akin si Ino. Minsan, pagka may gagawin ako, sige, sama niyo na si Ino, tahimik ang buhay ko. Tahimik ang bahay pagka wala minsan si Ino. Pagka hinahanap ko din. Yun. Umaba pa ang buhay nyo, mahabang pagsasama pa. Parang tinatapos mo na interview. Lumayas ka na. Iba ang makakalimutan ang sasabihin ko. Yun, mahabang pagsasama. Magkaroon pa kaya kayo ng another Ino. Hindi pa natin. Ina. Ina? Diyos ko. Pero may plano kayo doon. Wala pa, pero nag-usap kami nung nakaraan, nakamotor kami. Sabi ko sa kanya, what if kako kung ano pa tayo ng gawa pa ng isa pang baby ka ako, habang ganun. Kubo. Siyempre. Ha? Wala pa tayong pera eh. Wag muna. Eh, na-cancel. Naudlot. After 7 years siguro. Pagka 7 years old na si Ino. 3 years. Siguro naman, 60 ka na nun. Wala na talaga. siguro naman ano na, medyo Kayo stable pa rin kaya na. ng jowa mo nun. Ganyan. Mamaya sa interview natin sa jowa niya. Patay ka. Sumuko na ba kayo pareho? Yun talagang, tama na, ayoko na. Yung meron kayong hindi pinagkakasundo. Talagang yung time na, hands up na ako, oo. Ayaw nyo na pareho. Pagod na kayo. Oo. Circuit. Meron sa punto. Meron sa point namin na parang, sige, kung maghiwalay na lang tayo. May ganun. Pero we choose to stay together. At the end of the day, kasama pa rin kami. Pero yun nga, sumagi na rin sa isip namin. Pero ako, nung nagkasakit kasi ko, after ko magkasakit, na-realize ko, walang ibang tumulong sa akin, kundi yung pamilya ko, yung nabuo kong pamilya. Yes, nandyan yung parents ko. Pero iba pa rin yung araw-araw mo kasama yung pamilya mo. Talaga na nandyan sila. Hindi ako makalakad nun, hindi ako makakain. Hindi ako makabuhat ng kung ano-ano. Sila talaga, sila. Siya, lalo na siya. Siya talaga. Doon yung madaming realization na pumasok sa akin. Na sabi ko, talaga, kailangan kong mapakita yung pagmamahal. Kasi ako masungit nga, ayun nga, sabi nga niya, masungit nga ako. Siguro mataas lang din kasi yung standards ko pagdating sa mga bagay-bagay. Katulad na lang sa bahay, pag naglilinis, gusto ko malinis talaga. Kasi pag ako naglinis, bihira ako maglinis, pero kinukuskus ko lahat, di ba, Tigay? Pero bihira nga lang kasi ako maglinis. Pero yun nga, sa relationship namin, mataas lang din siguro talaga yung standards ko na na gusto ko perfect lahat. Pero nung nagkasakit ako, parang na talaga, surrender na lang talaga lahat kay Lord talaga. Kaya thankful din ako sa mami ko kasi lagi niyang sinasabi sa akin, surrender mo kay Lord. Tapos yung manghihilot ko, sinabi niya rin sa akin yun, natuwa ako na shoutout kay Kuya Jeff. Ayan. Magaling na manghihilot yun, grabe. Oo. Grabe Yan, yung sa kalbo daw. Kuya Jeff, narinig mo. Sabi dun sa likod ng camera, yung kalbo. Ano yun? Isa yun sa lesson din na tinuro niya sa akin nung may sakit ako. Sabi niya, balansin mo ang buhay. Work-life balance talaga. Kasi nung nagkasakit ako, kilala niyo ako talagang, workaholic talaga ako. Pag trabaho.
So, yun. Magsimula no, nung narinig ko yun, tapos yung mami ko, sinasabi niya nga sa akin, isurrender mo kay Lord, si Lord ang bahala, ganyan. Doon na namin inayos, ako personally, doon ko inayos yung, although yes, mahirap. Siyempre, di naman isang snap na gano'n, maayos ka na eh. There are times, minsan, may time na may saltik ka pa rin. Pero after no, nare-realize mo ulit, ay, mali pala. May ganun. Si ate kayo, madalas ako nagkakasaltik dyan. May saltik ka naman araw-araw. Lalo na po sa umaga. Nung kakausapin yan, pag kayo pumunta kayo, may toyo yan, hindi mo naman sasalita. May saltik. Ang bilin ko sa kanya na pumasok siya sa amin, huwag mo akong kakausapin pag bagong gising ako dahil panis palaway ko. Abay, tanong na tanong, anong lulutuing ulam? Siyempre, mabibisit ka. Boss, ano lang lulutuin natin? Alas 9 pa lang nagtatanong ka na kung anong lutong ulam. Gusto niyo naman. Pero na-realize naman natin, tayong tatlo sa bahay, mula nung nagkasakit ka, and although sinabi din naman sa akin ng mami mo na, huwag mo na sila pinagbabaan ng ganyan-ganyan. Nasanay nga sila sa lifestyle na hindi nagbabaan ng mainit. Ito, tita, kailangan mainit. Hindi, pagdating naman din, diba, malamig pa sa ilong nila. Tapos salita niya, alagaan mo sila. Sige, pagka meron na po akong tungkod, iiwan ko na sila. Pero in fairness, mabait yung pamilya nila. Pamilya No. Tsaka ni Sir Jeff. Sabi ko sa'yo, kung dala interview dito, ito talaga. Pero, Mamaya yan. bakit dumating yung punto na nagagalit? Nakita kasi paano ka dinagalit. Yung nagalit ka kay Sir Jet, kasi bala ka dyan. Yung iniwan mo siya pero hindi kayo nag-uusap. Kailan yun? Basta lang tayo umalis si Sir Jet noon, tanong mo sa akin, asa na si Jet? Umalis na po. Hindi nagpaalam si Sir Jet noon. Papunta ka na sa tindahan. Ano yun? Misunderstanding. Ano nga ba pinagawa niya? Ewan ko, nakalimutan ko na eh. Meron kayong pagkatingin ng tayo pare-pare. Uko dyan. Tinanong ko, ano nangyari? Uko dyan. Oo, misunderstanding yun. Kaya kung minsan po nagtataka. No further explanation. No further explanation. Misunderstanding yun. Sila lang mga Hindi naman, sa isang bahay kasi, ako kasi sa natutunan ko, sa isang relasyon, bawal yung may nakikialam. Kung kayo may problema, wag mong ipaalam kahit kanino. Kayo lang dalawa. Pag gusto mo na may kakampi ka, ipaalam mo sa kaibigan mo, sa pamilya mo. Pero kung ayaw mo nang yung masisira yung relationship nyo, wag mo ipaalam kahit kanino. Kasi pag pinaalam mo, kunwari kaibigan mo, siyempre sino papanigan? Kaibigan. Ikaw papanigan ng kaibigan mo o ng pamilya mo. Kaya kami pag nag-aaway kami, kahit nanay ko, mami ko hindi alam yan, ng daddy ko pag nag-aaway kami. Hindi ko kinikwento yan. Pero nung nakaraan lang talaga ako nagkwento doon sa mga kapatid niya. Mga kapatid niya yung kinausap ko. Yung kuya nyo, ganyan. Pagsabihan niyo yung kuya nyo, ha? Sumbongero. Sabi ko, nahimik ako, inaaway ako, ganyan. Ganun lang. Pero, as much as possible, hindi sinasama ang kahit sino sa relationship nyo pagdating sa problema, sa away. Kasi, masisira. Exactly. Nasusulsulan. Well, ako naman, actually, iba kasi yung sa kanya, iba yung sa akin. Ako yung tao na ang kaibigan ko, hindi sila yung bad sulsol. Naintindihan naman nila yung sitwasyon namin. Tulad nung kaibigan ko, shoutout Camille. Yan, every time na may problema ako, siya lagi yung nilalapitan ko. Iba na rin yung advice kasi, dati kasi wala pa kami mga anak, diba? Siya rin, wala rin siyang anak. Nung time na, nakita ko yung advice niya eh. Yung advice niya nung wala pa kaming anak, balance lang. Kung mahal mo ba yan, kung mahal mo pa talaga, edi go lang. Nung nagkaroon kami ng problema, parang hindi naman, di ba sinabi nga sa'yo, iwan mo na yan? Hindi naman. Edi sana iniwan na kita. Yan. Nasa sa inyo pa rin yung desisyon. Oo. Totoo. Ganun yung... Ay, ano sabihin ng ibang tao kung nagmamahalan kayo kasi natural lang naman nag-aaway. Speaking of, yung sinabi mong yan na wala nang pakialam sa ibang tao, nito ko natutunan yun. Dati kasi, pag pupunta ng opisina, lagi ko nakakotse.
Parang feeling ko baka sabihin nila naghihirap ako, ganun. Naaano ko, na intimidate pa ta. Basta para bang naaano ko na hindi pwede. Self-pity. Basta ko naman tawag doon. Ngayon, wala na akong pakialam kung anong sabihin ng ibang tao sa amin. Ako personally, wala na akong pakialam talaga kung anong sabihin ng ibang tao sa akin. Kung sabihin man nila, si Jovan, ganyan. Who cares? Di naman sila nagpapakain sa akin. Basta ako, ito ako, nagpapakatotoo ako. Hindi ako plastic na tao. Lahat ng kaibigan ko, lahat ng kaklose ko, hindi ko iniiwan yan. Nandun ako, pag kailangan nila ako, wag lang pera, wag lang pera. Walang pera. Sabi sa'yo, sanay na ako magsabi walang pera eh. Pagka nangihingi ako, wala akong pera. Wala kang pera. Hindi, ano lang, sa bibig lang, pero on my mind, lagi ko naman sinasabi on my mind na unlimited yung pera, madaling kitain ng pera. Lagi ko yung sinasabi. Pero verbally, sinasabi ko lang siya kasi ayoko nang yung isipin nila ang dami kong pera. Ayoko na nung ganun. Mas gusto ko na maisip nila wala akong pera. Para hindi na nila ako lapitan. Meron po sana. Ewan ko sa kanya. Siya, minsan sinasabihan niya rin ako, huwag mo sabihin ko lang pera. Ano lang sa akin, parang sa akin, okay lang kahit sabihin ko walang pera. Yung lolo ko nga ako, ilang taong nagsabing walang pera, pero nung namatay, ang dami pera sa bangko. Yun din yung naging ko. Hold Ang personal mo kasi. Diba kasi sa line of business na meron tayo, parang you have to show off eh. I mean, you have to show them that you are earning at that point. Diba? Well, yun yung understanding ko dun sa line of work namin. Hindi ko alam kung yun yung dapat na purpose, di ba? Dun sa ibang tao. Pero yun kasi yung naging intindi ko. Hindi ko alam ko mali yun. Lately, nito ko na-realize yun. Kana sumigaw na, marinig ka naman yan. So, lately talaga, yun yung na-realize ko na kung ano man sabihin ng ibang tao, okay lang, walang problema. Basta mahal kita, kung pakitaan mo ako ng pagmamahal, papakita kita ng pagmamahal. Kung hindi mo papakitaan ng pagmamahal, di kaibigan lang tayo, sa tabi kita. Ganun lang. Ayoko nang ma-stress. Huling na-stress ako, di ako nakalakad. As gumagapang ka sa Grabe. Baso, di ko mabuhat yun. Dito, di ko maiangat na ganun. Baso lang na tubig. Grabe. Sobra, all of my Tagalog na lang. Lahat ng parte ng katawan ko may pain. Taas mo lang yung ganyan ngayon. Pag taas ng mapang ganyan, hindi ko may taas. Hirap na hirap. Wala ka na daw pasok bukas eh. Wala ka na rin daw trabaho eh. Wala na rin daw sahod. Ang lagay eh. Yoko. Anong New Year resolution niyo pala ngayon? Oo. Magtipid. Huwag lang titipirin ng sahod Magtitipirin ng sahod. Tama. Ako din. Janer, hindi kita titipid sa sahod. Sinagad nga ako eh. Ang kapal nga ng mukha mo, laki nga ng pagkain mo doon sa tindahan eh. Sino pa ba yan? Thank you. Kami. Thank you. Ano pa ba? Number 1, surrender lahat kay God. Yan ang number 1 priority. Number 2, yung magtipid. Number 3, magpalaki ng income. Number 4, pasayahin ng pamilya. Yan ang sa akin. Sa health, sa health naman, talaga kailangan ingatan ng sarili. Kasi pag bumagsak ang health, pati lahat bagsak eh. Lahat nadadamay. Pati pamilya mo nadadamay. Lahat talaga. Pera mo, ubus. Isang gamutan lang, magkano na emergency lang ako noon. Gamot pa lang 6,000 eh. Nagulat kami noon eh. Kasi akala namin mga simpleng gamot lang. Yung pabibilin sa kanya. Tapos nung tinuro sa akin lahat, sabay-sabay yung gamot, nakatulog ako eh, tapos nasusuka ako. Tapang ang taas nung gamot. Ikaw? New Year's resolution ko, yun, number 1, surrender mo lahat kay God. Number 2, magpalaki nga ng income. May income naman. Happy face. Hindi, di ba? May income naman, di ba? Palakihin pa. Tapos, number 3, ayan, yung mga obligasyon, kailangan
matapos yung mga obligasyon. Number 4, magbigay ng time sa family. Number 5, magkaroon ng maraming pera sa bangko. Meron pa ako, meron pa. Ano ba yan? Kala ko pa tapos ka na. Number 5. Number 6, syempre, yon mag-ipon, masarap magpatayo ng ganito, di ba? Para hindi na tayo magre-rent. Actually, matagal na naming plano to. Pero iba yung plano ni God eh. Yan, number 7, syempre, yan, si Ino, yan, ma-provide namin yung tsaka maging good parents. O, sige, dagdag mo na. Magbayad ng utang. Sino ba may utang yan? Magbayad, ubusin ang utang. Isang sahod! Di ba, ha? Yay! Hotdog! Hotdog! Wala pa tayong pera! Isang sahod! Well, yung utang naman namin, good utang naman yon kasi lahat naman yun, Nasa in-invest business namin naman. sa business. So, sabi nga, di ba, pagka hindi ka isang negosyante kung hindi mo ma-face or hindi mo may experience yung mga challenges. So, yun. So, yun. Salamat sa panonood at pagsama sa amin dito. Ito pang huli pa na katanungan. Meron pa Ano ba? pa? Siyempre, bilang isang mag-partner sa LGBT kayo, Mm. bilang sa naman sa LGBT yung mga nanonood lalo sa video nyo, ano yung ma-advise nyo sa mga tao na magkaroon ka ng inspiration para sa kanila? Ang galing ni Sandy, naisip yun. Ikaw muna. Go na. Sige. Parang, ulit? Inspired nyo sa mga tao. Yung nanonood sa inyo. parang muling Lalo sa mga LGBT, kasi hindi lang naman sa LGBT, sa lahat ng tao. Bilang LGBT kayo, mag-partner kayo, may anak na kayo, ano yung ma-advise nyo lalo sa mga kabataan ngayon? Sa LGBT, para sa akin, bilang LGBT community, LGBTQ++ equal Kemerut. Hindi magpakatotoo ka lang. Pakatotoo ka, mahalin mo yung taong nagmamahal din sa'yo. Bigay mo yung effort na binibigay din nila. Hindi mo naman kailangan lampasan yung effort na binibigay nila. Tumbasan mo lang. Para sooner or later, in return, maganda yung flow ng relationship, maganda yung samahan, maganda yung ganitong ginagawang bonding. Ang sarap sa pakiramdam na may kaibigan ka na nandyan, na hindi mawawala sila sa'yo. Oh yes, malalayo, minsan lang magkita-kita, pero still, alam mo na intact yung relationship nyo kasi parehas kayo nagbibigay ng part nyo. Kahit sa family mo, hindi lang sa friends, kahit sa family mo, kung sino yung nagmamahal sa'yo, kung sino yung nagbibigay importansya sa'yo, sila din yung bigyan mo ng importansya. Yung mga hindi naman nagbibigay ng importansya, mahalin mo lang sila pero iset aside mo. Mahal kita, nandiyan ka, pero wag kang magpapa-apekto. Kasi pag naapektuhan ka nun, binigay mo lahat sa kanya ng pagmamahal, tas siya, walang ginagawa, madidrain ka, maubusan ka. Madidrain ka physically, madidrain ka mentally, madidrain ka financially. So, para patas ang buhay, para fair, bigay mo lang yung dapat dun sa mga taong mahal mo na equal lang. Walang sobra, walang kulang, equal. Yun lang naman. Tapos sa ano yung sabi mo, bukod sa LG, sa mga nanonood, laban lang sa buhay. Ang dami namang pagsubok na dadaan talaga sa atin, wala namang hindi. Pero we survived 2024, nakasurvive tayo. At maraming blessing pang paparating. Itong 2025, I know and I felt, talagang naramdaman ko siya. Ito yung time natin para lumaban pa ng mas matalino tayo. At ito yung time para mas magbigay pa ng pagmamahal sa maraming tao. Kung dati medyo nagkuripot tayo sa pagmamahal, ngayon ibibigay natin yung dapat. So yun. Ako naman, advice ko sa sa community natin, saka dun sa kung ano-ano mga plus-plus. Dati naman, wala naman yung plus-plus di ba? Siguro kung bata pa ako,
just be yourself. 'Di ba? Tapos, ngayon naman na pamilyado na ako, alam ko meron mga parehas namin na may pamilya na, is focus on your family. Huwag ka nang lumandi pa. Kasi yan ang nature kasi natin 'di ba? Paglandi. Focus na lang kasi at the end of the day, family at family mo ang makakasama mo. Tapos, dun sa mga viewers namin, hi to our viewers. Taray. Ayan. Huwag makakalimot na magpasalamat lagi sa Diyos. Kasi siya yung provider natin. Kung may sakit ka man, siya yung greatest healer natin. Tapos, huwag mo siyang ka-questionin. Kasi iba yung plano niya sa plano natin. Mas greatest yung plano niya kesa sa plano natin. So, yun lang. Thank you. Bye! How was your experience, Ojin? No. No, you're not happy? Hindi. Yeah? Why are you not happy? Because I'm cold. Because you're getting cold? Ano ang experience mo sa ginawa natin? Ngayon na experience, hindi ako nakakatulog eh. Dito tayo ngayon masaya. Kahit kaunti lang tayo, in-enjoy natin na magkasama tayo. Yung biglaan lang. Masaya, tas nakaka-enjoy siya. Masaya. Ngayon lang ako nakapunta kasi dito kaya di ko akalain na ganun yung dinaanan natin talaga kagabi. Natakot ako din sa dinaanan natin. How was your experience here? No. None? Is it beautiful here? Yeah. Yeah. Do you love the swimming pool? Yeah. Yeah? Do You you want wanna- to swim pa? Yeah. You wanna go back here? Yeah. How was your experience with Daddy and Papa? Good. Good? Yeah. Yung ina-expect mo ba na mangyayari dito, nangyari pa? Oo. Nangyari, nag-enjoy kayo. Natuloy tayo. Nag-enjoy si Ino. Kahit iilan lang tayo, na-enjoy natin. Kahit hindi po ako naligo sa swimming pool. Maliligo yan. Oo naman, nangyari na hindi ko biglaan na nga eh. Yung nangyari na ito, hindi ko naman nakalain. Nakarating na ako dito. Dati kasi naririnig ko lang to eh. Nandito ako ngayon, kasama ko kayo. Diba? Iba talaga ang lifestyle. Maraming natutunan. Hindi. Kala ko kasi may ilog, tas falls, ganun. Yung wala, pool lang, tas sapa. Parang masama pa loob mo. Hindi. Masaya naman. Ano sila na kung muna isama sa Sabi niya daw, sapa. Sa kampo. Ay, nakakita ka na sapa ah. Tumalon ka pa Sakto lang. Kasi akala ko nga din yung sinabi ni Teng. Yung ano ba tawag doon? May sapa eh. Huwag na rin sama sa susunod to ah. Pero maganda naman. May bawi. Pero maganda naman ngayon lang kasi nakarating dito. Masaya, tas payapa. Parang parang gusto ko na nga lang dito na lang eh. Sakto, may iwan ka na. Huwag naman. Ganun. What will you say to your classmates? Hi. Yun lang isasabihin mo sa kanila? Opo? You say bye-bye na to vlog. Bye-bye vlog. Yun lang.